problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uuro, makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel ikaw ay inspired, kaya natin to. Ayan, good morning guys. Meron tayo ditong glass top na single burner. So, ang problema nito, malaki na awang ng ating burner, yung cap. So, pag ganyan kasi, usually yan, pumuputok-putok na yan. So, magalaw yung ang camera guys. So, testingin natin, nakakabit na yung ating gas. Testingin natin. Yan. Pag pinapatay, ayun, kita nyo. Ayan o, buksan natin uli. Yan. Ayun, ang problema niyan. Tapos, sa una, hindi siya tumutunog. Pero pag yung mainit na siya, siyempre pag mainit na yung burner, nag-i-expand yan. Ayun, nakita nyo? Yan. Yan ang problema niyan. Backfire tawag yan. So, hindi natin alam, may apoy yan dito sa ilalim. Kaya sinasabi nila na pumuputok yung salamin, ay yun. May apoy yan dito sa ilalim na hindi natin nakikita. So, may apoy yan guys. Ayan o. Kita ba? Ayan o. Pero minsan, lalo pag umiinit na yan, nagbabackfire tawag yan. Tapos pag pinapatay natin, ayun, pumuputok. Siyempre, natatakot yung ating mga misis. Misis lang pala, hindi mga. Ayan. So, gagawin natin dyan ay, try natin palitan ng burner. At walang ibang solusyon dyan kundi palitan ng burner. Sana yung burner natin. Ito, may naka-ready na tayo dito. Medyo malaki to guys kaysa doon. Susukot lang, ipipit lang natin kung kakasya dito sa pinakang plato, yung butas na yan. Okay. So, patayin muna natin. Patayin natin, tutunog uli yan. Ayun. So, yan ang sakit ng glass top. Mga ganyang klaseng burner. So, ayan. Standby muna. So, siyempre, ang pagtanggal nyan ay tanggalin natin itong plato na to. 2 tornilyo lang naman yan. Para mas madali magtrabaho. Yan. Tanggalin lang natin to. Patak nito guys is Hanabishi. Maganda namang klase yung Hanabishi. Kaso nga lang, kung ganitong klase talaga ay nasisira itong yung mga awang na yan pag lumaki. Puputok-putok talaga yan na tinatawag na backfiring. So, angat lang natin ng ganyan. Yan. So, dito lang natin tatanggalin yung dalawang tornilyo na to dito. Yung humahawak sa burner. Para maisukat natin yung... Actually, pwede na natin dito testingin yan eh. Dito. At din natin ayan. Dito pa lang malalaman natin kung sakto siya. So, yan ang problema. Malaki. Kung lalabas siya dito, okay lang. Pero kung hindi siya lalabas, saka ganyan, hindi pwede. Pag sinukat natin at nakalabas yan, pwede na yan. Okay, so baklasin pa rin natin ito para maipit natin. Pag naipit natin, saka natin ibabalik yung salamin para malaman natin kung lalabas dun sa butas. Pag hindi, maghanap tayo ng plato na maluwag. So ayan, madali lang naman yan guys. Pag natanggal na to, hilahin lang natin. Pero kailangan natin to. Ito, DIY din. Yan, so kailangan natin isalpak to rito. Yan. Bago natin isukat natin to rito. Ito natin. Yan. So lagyan natin ng screw para malaman natin kung align. Lagyan natin ng screw uli. So yan, may butas naman yan guys, makikita nyo naman. So, lagay lang natin to. Dalawa yung tornilyo na natin para sure na naka-align. Yung sa kabila, lagyan din natin na screw. So, yan. Tapos, balik natin to. Sana sumakto at mababa siya. Ayun, alanganin guys. Ayan o, nakatago yung butas. So, testingin natin. Ayan, hindi po pwede guys. Ayan o, yung apoy nakatago. So, cannot be. Bar 1. Tanggalin natin yan. Hanap tayo ng nahanap tayo ng plato na maluwag ang butas. Standby muna.
So guys, ito nagawa ko na ng paraan. Nakahanap tayo ng plato na maluwag ang gitna. So hindi ko muna pinix kasi may nakita pa ako sa problema, pero sentro na yan. Ayan o. So testingin natin yung apoy. Ayan. So pati yung gitna ilulunan natin. Diretso lang natin na ganon. So may iwan yung gitna. Ayan yung low. Tapos pag binuksan natin uli, pati yung labas meron. Ayan, malakas yan guys, maliwanag lang. Malakas yan. Ayan. So ang problema naman ito guys, yung isa dito, may leak dito kasi may naamoy ako. May naamoy akong gas, presence ng gas. So linagyan ko to ng bula kanina, pakita ko lang sa inyo uli dito. Pag ganitong mga glass top, karamihan L-type connector ang nakalagay. So swivel type yan. So possible na magkaroon ng leak dito kasi may o-ring yan dyan sa loob. So talaga nagpapalit talaga na dyan. So buksan mo muna, pakita ko sa inyo. So ayan, tinanggal ko muna uli yung cover, yung salamin. At kasi may thread dyan. Itong tubo na to may thread para sa L-connector. Pinipihit lang yan ng kung ano yabing po pwede. Ang karamihan kasi yan 15. So wala tayong 15. Yabit ano na lang yung katala. So guys, ito sinum ko lang, sana malambot. So hexagonal to, titin natin, sana malambot. Ayun ang problema, matigas. Alalayan natin yung tubo kasi mapipilipit yan. Kailangan yung thread lang ang matatanggal natin. Ayun, pihit guys, ayun. Yan. So ganito ang pagpapalit niyan. Yan. May thread dyan guys. Ngayon, mahirap pagganap nitong L-connector. Pero may tinda tayo niyan. Minsan naghanap ako nito sa Raon dahil naubusan ako. Ay, 250 baht? 350 yata. Ayan o. Ayan, may thread guys o. Kita ba? Ayan, may thread yan. Siyempre ito may thread din yan. Ito. Ayan, may thread yan. Labo ng ating camera. Thread yan, ayan o. Ayan. So, ang original na sealant nyan is yung liquid. Ayan, yan. Yun, luminaw na. Ayan. Talagyan natin ng teflon tape yan para may lagay natin yung bago na to. Yung ganito. Kukuha ako ng bago. Ito. Naka-zoom in pala ako. Kaya pala. Ito. Meron tayong bago nitong L-connector. Kasi dito yan sumisingaw guys dito. Hindi ko na sa inyo na ipakita kanina. Pero pag ginagalaw ko to, mayroong bula na lumalabas dito. So guys, ito. Diba may thread dyan? Hindi ko na sa inyo pinakita yung ano. Tanggal ko na. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ayan o. Bago yan o. Yan. Ito yung luma. Ito yung may leak dito. Sa gilid. Ito. Kasi swivel type to eh. Nagagalaw ng ganyan yan. Yan, may o-ring yan dyan sa loob dito. Kasi naka-rivets lang yan. Ayan o. May pin siya. Pin lock. Ayan o. Hindi natin mare-repair yan. So, ito yung bago. Ayan. Pakita ko sana sa inyo eh. Kaso natanggal ko na eh. Ito pa isang technique dito. Diba, gipit. Paglalagay ng teflon. Siyempre, mahirapan tayo dahil maikli yung nakalabas sa dulo. Ayan. So, ang diskarte dyan. Ito, pako. Ito. Concrete nail. Yan. Para maalwan. So, ganito ginagawa natin dyan. Tanggalin natin to. Mag-iikot tayo rito. Yan. Ikot tayo ng ganyan. Yung sa tingin nyo, yung mga siguro mga 5 ikot dyan. Tatansyahin nyo lang, ilalagay nyo rito. Yan. Anipis lang kasi pag kinapalan nyo yan, posibleng mas pag mahigpit na mahigpit masira yung thread. So pag naganyan nyo na, yung una lang muna ihawakan natin. Ganyan. So baliktad yung aking pagkalagay. So dapat ganyan. Yan. Tapos saka natin ipipihit na gamit na natin to. Ay, baliktad. So guys, kailangan tama yung paglagay natin ng teflon ha. Yan. Kasi pag baliktad, yan, kailangan pag ganyan. Yan. Count clockwise. Yan, ganyan guys. O, yan. Kita ba? Mukhang natatakpan ng daliri ko. Ganyan. So habang iniikot niyan, isasabay nyo rin pag-ikot ng pako. Itong concrete nail. Para mailagay itong teflon. Gagawin nyo lang naman to pag masisikip.
Ba, ganyan, gipit yung lugar. Yan, gaganyan lang natin guys. Ayan o. Kasi mahirap maglagay ng teflon tape pag gipit, siyempre. Hindi siya pantay. Pag malalagyan nyo siguro, pero hindi siya pantay. Yan, ganyan. Yan. Yan, tama na yan. Hindi naman kailangan makapal. Kasi yung teflon tape, yan, sealant yan eh. So, okay na siya. So, ito lalagay na natin. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-testing. Pero may singaw to guys. Yan o, dito yan o. May singaw yan dyan. Maliit lang naman. Pag nagagalaw, lalabas yung pressure. So, possible na biglang magsiklab sa pag nagluluto kayo. Hindi nyo napansin. Ito yung hose. Ito yung hose nakalagay dito. Nagliliyab na pala sa likod. Lalo kung light materials yung ating mga kusina, ang kitchen natin, magkakaroon po ng sunog. So ito, lalagay natin to. Siyempre, ang paglagay natin ng teflon is clockwise. Clockwise kasi pag ganyan, parang relos. Kaya clockwise tawag. Pag pabalik, counterclockwise yun. So, siguro din lang na pag linagay nyo to is pantay. Nararamdaman nyo naman na malambot siya. Pag matigas, huwag nyo ipilit. Ibig sabihin, hindi siya pantay. So, yan, pantay naman siya. Yan. Yan, may copyright pa yata ako. May tumutugtog, yan. Kamay lang muna. Kamay lang muna. Pag mahigpit na, saka natin gagamitan ng ito, adjustable range. Pero kung meron kayong liabing 15, liabi na lang yung open range gagamitin nyo. So, yan, mahigpit na. Yan, tama na. Tinatansya ko lang guys. Yan, pwede pang pihitin pero tama lang yan. So, papakita ko sa inyo ngayon. Pag-check naman ito kung sakaling may naamoy kayong presence ng gas. So, yan, sinalpa ko na yung ating hose. Di ko na ginamitan ng clamp. Yung guhit na yan. Yan siya naggagalaw-galaw eh. Yan. So, dyan nagkaroon ng singaw kanina. So, gagawin natin, doon natin ilalagay yung bula. Tapos dito rin sa pinaka-thread, yung dinugtong natin yung may teflon tape. Yan. Yan. Pakita ko dito sa inyo mamaya. So pag nalagyan natin ng gula yan, yung gumagalaw-galaw na yan. Ito huwag nyo nang testingin ito kasi tatanggalin rin naman natin yan. So nakabukas na to. Yan. Pakita ko sa inyo guys. So dito wala namang lumulobo kasi nakabukas na yung gas. So dapat kahit hindi natin ginagalaw yan, dapat lulubo rito pag may singaw. Dito. Pinaka-thread. Parang malabo yung aking camera sa video ha. Yan. So dito na lang tayo magpo-focus ngayon. Kasi ito pag nagagalaw, possible na magkaroon ng singaw. Dito sa L connector. Yung pinaka-ulitin ko, yun dito. Yung pinaka-dugtungan na to. Yan. Yan dito. Kasi gumagalaw-galaw yan, di ba? So yan. Kanina pag ginagalaw ko dito, may lumulubo rito. So ngayon wala na. Yan. Yan. Kahit ganunin ko yan, walang lulubo. Makikita natin kasi yung bula, hindi magsisinungaling yan. Lalo dito kanina sa dito pinaka sa ilalim. Pag inaano ko maano siya. Lulubo siya. So ngayon wala na. Ayan malinaw guys, malinaw. Ayan wala nang singaw. Dito ang possible na magkaroon ng leak. Kaya natanggal natin ulit dito. Yung pinakang tubo na yan. Galing sa LPG, sa hose. Papunta dito, siyempre pag binuksan natin yung tangke, kahit di natin binubuksan yung knob, yung control, ay may pressure na yan. So dito may o-ring yan dyan sa loob. Marami naman ako mga content na yan, na may gasket yan dyan, na pag napipi na yun, kahit mahigpit yung screw na itong dalawa, possible na magsingaw dito. So ganun din yung gagawin natin, lalagyan natin ng bula. Pag may lumubo, singaw. Ayun lang guys. At sinare ko lang yun para at least so guys, ito na. Kompleto na natin. Nagawa natin ng paraan. Nakakuha tayo ng plato na malaki ang butas. Kasi malaki yung barrel na ilagay natin. Tapos, nilagyan na rin natin ng stopper yung tri-bit. Yan Kasi ito, wala tong butas dito. Para dito yan sa stopper. Yan yung matulis na yan. Yan. Kailangan nakashoot dyan para hindi siya gagalaw-galaw. Shoot natin ng ganyan. Tapos to, yan. Para hindi siya gagalaw ng ganun. Kasi pag nag-ano tayo, pipihit-pihit, tatakbo-takbo yan. So ito na, testingin na natin. Okay na yung ating L connector. Ikabit na natin. So bukas na yung tangke, testing. Yan. Okay na. So pag laglo tayo, yan, may apoy yan sa gitna. Hindi lang natin nakikita dahil
liwanag. Ayan, meron yan. Yun. Pag nag-iinin tayo. So, lakasan natin. Pininturahan ko ng konti yan, kaya may usok yan. Yan, okay na yan. Yan, hindi lang makita dahil kulay blue ang apoy. Pasok natin dito sa loob para dito tayo mag-testing. Para makita nyo yung apoy. Ayan. Ayan, malinaw guys. So, kulay blue. Ayan. Ayan yung ano, yung low. Pag nakasan natin, siyempre, ayan, okay. Isang Hanabishi na single burner na glass top. Ayan. Okay. Maraming salamat guys. Ayan, Matsuki TV. God bless po sa atin lahat. Bye-bye.